Si Rick Gladiator ay isang adventurer na sumailalim sa pagsasanay sa kinikilalang pinakamalakas na party na tinatawag na Orichalcum Feast. Ngunit kahit 32 taong gulang na siya ay isa pa din siyang F-rank adventurer at ito ay sa kadahilan ng 30 taong gulang na siya nung magrehistro siya para maging adventurer. Dahil 2 taon na ang nakakalipas simula nang magrehistro siya ay pwede na siyang kumuha ng promotion exam para sa A-rank. Pagsapit ng araw ng exam ay muli silang nagkita ni Alisa na siyang nakasama niya sa trabaho nung receptionist pa siya sa ibang guild branch. Habang nag-uusap na sila ay may lasing na adventurer ang lumapit kay Alisa para yayain si Alisa na lumabas. Dahil namimilit na ito ay kumilos na si Rick para pasimple itong patulugin sa pamamagitan lang ng pagtapik sa dibdib nito. Sinabi niya lang na baka marami itong nainom at matapos niyang payuhan si Alisa ay ibinigay na sa kanya ang kanyang exam ticket na may examine number na malas. Kaya pagkalabas niya ay napansin kaagad ni Rhiannet sa kanyang mukha ang pag-aalala. Habang sa loob naman ay napansin na ng ibang adventurer ang ginawa ni Rick. Di nagtagal ay sinimula ng isagawa ang promotion exam. Nang sinusukat na ang kanilang mana ay nagkaroon si Rick ng score na F-. Dahil dito ay pinagtawanan siya ngunit ilang sandali lang ay bigla na lang nabiyak ang bolang crystal. Sunod na sinukat sa kanila ay ang kanilang offensive ability gamit ang slime bag. Kaya muling naalala ni Rick ang pagsasanay niya dito kasama si Broxton. Sinamantala naman ng second son ng Dermo family na si Fried ang pagkakataon na ito para magpasikat. Pero ang isinagawa nitong pyro magic ay malaki ang pinagkaiba sa parating nakikita ni Rick kay Alicent. Nang tinawag na ang kanyang pangalan ay minaliit muna siya ng instructor dahil sa kanyang edad at sa resulta ng kanyang mana. Pinayuhan siya na sumuko na sa pagiging adventurer kaya nagkaroon tuloy siya ng motibasyon. Dahil dito ay mas nilakasan pa niya ang kanyang suntok sa slime bag dahilan para magulat na lang ang lahat. Sa isip-isip ni Fried ay sa defense magic na lang siya magpapakitang gilas dahil ito naman ang kanyang specialty. Ngunit kahit dito ay si Rick pa din ang nakakuha ng atensyon ng lahat dahil sa sobrang kunat ng kanyang depensa kahit first nature magic lang ang kaya niyang gawin. Napansin ng first rank knight ng Royal Knights na si Sylvester ang malakas na pagsabog mula sa kinaroroonan nila. Pagkadating niya dito ay naabutan niya dito ang instructor na nanghihina na matapos ang matitinding atake na ginawa nito kay Rick. Para naman sa written exam ay ginamit ni Rick ang pagiging receptionist niya ng 14 na taon kaya kampante siya na tama lahat ang kanyang sagot. Habang pinag-uusapan nila ni Rhiannet ang mga naganap sa exam ay hindi na napigilan ni Fried na komprontihin si Rick. Akala ni Rick ay nawawalang bata lang ito na naghahanap ng kanyang mga magulang ngunit bigla itong umiyak. Dito na lumapit sa kanila ang ate ni Fried na si Angelica o ang first daughter ng Dermo family. Hinamon nito si Rick sa isang duelo at bagamat ayaw itong patulan ni Rick ay hindi niya alam na ang pagpulot pala sa guantes ng naghamon ay patunay na tinatanggap niya ang hamon. Dahil dito ay wala na siyang nagawa kundi sumama sa arena. Nagpakilala si Angelica bilang second class knight of the Royal Knights kaya naisip nila na kalibel nito ang isang B-rank adventurer. Gusto ni Angelica na kung siya ang manalo ay gagawin niyang alipin habang buhay si Rick. Nababahala naman si Rick na baka masawi lang siya dito kaya ipinaalala sa kanya ni Rhiannet ang pagsasanay na ginawa niya sa loob ng 2 taon. Dahil dito ay nawala na ang kanyang kaba at sinimulan na nila ang kanilang duelo. Kilala si Angelica sa kanyang bilis ngunit pagkasugod nito ay nagtaka si Rick na sobrang bagal nito. Na kahit ang normal na bilis ng kanyang pagtakbo ay mas mabilis pa dito dahilan para maiwasan lang niya ito. Sa isip-isip ni Angelica ay baka sinuwerte lang si Rick kaya muli siyang sumugod ngunit natalisod lang siya sa bato. Dito na siya nagpasya na gamitin ang kanyang blink step lota na may 3 beses na mas mabilis kumpara sa nauna niyang atake. Pero nababagalan pa din si Rick dito kaya naiiwasan pa din niya ito. Kahit alam ni Angelica na 2 beses niya nalang magagamit ang lota ay sinubukan niya ulit ito pero bigo pa din siya na makatama kay Rick. Nang sumugod siya ulit ay natalisod na naman siya ngunit sa pagkakataon na ito ay gumanti na si Rick. Sa sobrang lakas ng suntok ni Rick ay napaisip na lang si Angelica na baka napuruhan pa siya kung hindi lang siya natalisod. Dahil sa takot ay napilitan na lang siya na sumuko pero may naisip siyang dahilan para hindi siya mahalata na natatakot. Paalis na sana siya nang maalala ni Rick ang kanilang kasunduan. Kaya mabilis siyang tumakbo na mas mabilis pa kaysa sa lota. Ipinalam naman ni Rhiannet kay Rick na parating din umano sila Broxton para manood sa mga susunod niyang exam. Di nagtagal ay inanunsyo na ang mga nakapasa sa unang round ng exam at nagawa ni Rick na makapasa. Pagkalabas nila ng silid ay may lumapit na adventurer kay Rhiannet na nagpakilalang si Raster Dermo. Inalok nito si Rhiannet na maging pangalawa nitong asawa kaya dito na pumagitna si Rick para sabihan si Raster na nobya niya si Rhiannet. Nang malaman ni Raster na nag-a-apply pa lang siya para sa A-rank promotion ay dito na ito nagpakilala bilang A-rank adventurer at isa sa examiner ng second stage ng exam.
Muli nitong inalok si Rheanet ngunit sinakihan na ni Rheanet ang sinabi ni Rick na magnobya silang dalawa. Dahil dito ay nagalit si Raster at binalaan si Rick na kung ito umano ang magiging examiner niya ay siguradong papahirapan siya nito. Sumapit na lang ang gabi ay hindi pa din matanggap ni Raster ang nangyari kanina. Biglang dumating sila Angelica at Fried na parehas pala niyang kapatid para magsumbong kay Raster sa kahihiyan na dinanas ng mga ito kay Rick. Nang malaman ni Raster kung sino ang tinutukoy ng mga ito ay mas lalo lang siyang naging interesado kay Rick. Pagsapit ng araw para sa second round ng exam ay hindi maiwasan ni Rick na mabahala na baka si Raster ang maging examiner niya. Nakasalubong nila ang isang examiner na nagpakilalang si Lynx Laurot at siya umanong magiging examiner niya. Dahil dito ay natuwa si Rick na ibang examiner ang na-assign sa kanya. Humahanga pala ito sa determinasyon ni Rick na tuparin ang kanyang pangarap na maging adventurer sa kabila ng kanyang edad. Naiintindihan nito ang kalagayan ni Rick dahil halos magkapareho lang din sila ng sitwasyon. Nasa di kalayuan lang pala si Raster na kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Kaya nang matapos ang kanilang usapan ay nagpa siya ito na kausapin si Lynx. Bago magsimula ang exam ay inanunsyo kina Rick na hindi na umano si Lynx ang magiging examiner nila dahil may sakit ito at sa halip ay si Raster na. Dito na dinalaman ni Rick na kapatid din pala si Raster nila Angelica at Fried. Nababahala na ang ibang adventurer dahil kilala si Raster na walang awa sa mga nahahawakan nito tuwing exam. Pero may ibang pinaplano na pala sila Raster para hindi na makadalo si Rick sa exam. Habang hinihintay ni Rick na tawagin ang kanyang numero ay may lumapit sa kanila na nagpakilalang manghuhula. Gusto nito na hulaan si Rick at dahil wala namang mawawala ay pumayag na lang si Rick. Ngunit nang paupo na sana siya ay may teleportation magic pala ang upuan at kahit napansin nito ni Rheanet ay huli na ang lahat. Ito pala ay si Fried at sa galit ni Rheanet ay kaagad niya itong tinanong kung saan ito dinala si Rick. Dahil sa takot ay sinabi ni Fried na nasa malapit lang ito dahil hindi pa niya ito kayang madala sa malayo. Napunta pala si Rick sa likod lang ng venue at ilang sandali lang ay dito na din siya nilapitan ng mga elite guards ng Dermu family. Katumbas ng rank B at rank A ang lakas ng mga ito kaya naisip ni Rick na ito na siguro ang katapusan niya. Ngunit bago pa makaatake ang mga ito ay bigla namang dumating dito sila Brofsten. Nagtataka ang mga ito kung bakit naririto si Rick at hindi kasama si Rheanet kaya nagdahilan na lang si Rick na nag-warm up lang siya. Sinubukan pa ni Rick na paalisin dito ang mga kalaban dahil alam niya na kung ano ang sasapitin ng mga ito. Ngunit hindi siya pinakinggan at sa halip ay umatake lang ang mga ito. Dahil dito ay sinamantala na din ni Miset ang pagkakataon na ito para gamitin ang bago niyang imbensyon. Sinubukan ng iba na gawing hostage si Alice Ret ngunit hindi nila inaasahan ang taglay nitong lakas. Dito na napagtanto ng pinuno ng mga elite guards na sila ang kilalang Orichalcum Feast na binubuo ng mga S-rank adventurers. Akala ni Fried ay hindi na makakabalik pa si Rick kaya laking gulat nito nang biglang dumating si Rick at walang kahit anong pinsala. Kaya inihagis na ito ni Rheanet dahil wala na din naman na itong silbi. Ilang sandali lang ay dumating dito si Lynx na puno na ng pasa. Binugbog pala ito ni Raster at pinayuhan nito si Rick na umatras na lang sa exam dahil baka kung ano pa umano ang gawin nito kay Rick. Ngunit dahil sa mga ginawa ni Raster kay Lynx ay mas lalo lang nagkaroon ng dahilan si Rick na talunin si Raster. Sisiguraduhin niya na magbabayad ito sa mga pinaggagawa nito. Pagkadating ni Rheanet sa bench ay kinausap siya ni Alisa dahil nakita umano nito na magkasama sila nung isang araw. Matapos nilang magpakilala sa isa't isa ay tinawag si Rheanet ni Alice Ret na nakapwesto na sa di kalayuan. Ilang sandali lang ay pumasok na sa arena si Rick para sa mock battle kalaban si Raster. Nang mag-umpisa sila ay gumamit muna ng ice shot si Raster para subukan na takutin si Rick. Dahil hindi pa din nawawala ang galit ni Rick ay inalala niya ang payo sa kanya ni Rheanet para mapakalma niya ang kanyang sarili. Muling umatake si Raster gamit ang Flame Illuminate pero sinanggalang ito ni Rick gamit ang kanyang katawan. Nagpatuloy lang sa pag-atake si Raster pero hindi nababahala sila Brofsten dahil sinanay nila ang katawan ni Rick. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Rick na ma-develop ang kanyang magic reserves na dapat ay ginagawa bago tumungtong ang isang tao sa edad na 20 taon dahilan bakit kakaunti masyado ang kanyang magic reserves. Kaya ang ginawa nila ay pinagtuunan na lang nila ang natitirang 3 foundational faculties. Dahil hindi tumatalab kay Rick ang mga atake ni Raster ay sinubukan ni Raster na sumugod ngunit tinapatan lang din ito ni Rick. Biglang umatake si Rick kaya mabilis na nag-iron body si Raster. Dito na napagtanto ni Raster na mas malakas nga si Rick kumpara sa mga A-rank adventurer. Tinanong niya si Rick kung ano ang nagbibigay ng motibasyon dito. Kagad namang sumagot si Rick at ito ay ang talunin ng pinakamalakas na halimaw na si Kaiser Alsapit. Dahil dito ay pinagtawanan siya nila Fried at Raster dahil ang nabanggit niyang halimaw ay siya ding halimaw sa Legends of the Hero Yamato. Dito na din sinabi nila Brofsten na ito din ang ultimate goal ng Orichalcum Feast.
Nagpasya si Rastor na tapusin na ang kanilang laban kaya ginamit na nito ang kanyang killer move. Pagka-atake nito ng Yggdrasil God Impact ay tinapatan lang ito ni Rick ng kanyang level 1 air shot. Akala ni Rastor ay panalo na siya ngunit nagulat na lang siya nang maunang bumigay ang kanyang armor. Dahil dito ay nagawa siyang matalo ni Rick dahilan para magulat ang ibang manunood. Makalipas ang ilang oras ay sinimulan ng i-anunsyo ang mga numero ng mga nakapasa sa exam. Habang hinihintay ni Rick na matawag ang kanyang numero ay muli niyang inalala ang kanyang nakaraan. Simula pagkabata ay pinangarap niya ng maging adventurer dahil gusto niyang gayahin si Yamato. Isang araw nang magpa-check up siya ay nakitaan siya ng marker na bibihirang makuha at ibig sabihin lang nito ay mayroon siyang inborn skill. Dahil dito ay tuwang-tuwa siya na baka kapareho sila ng kapangyarihan ni Yamato. Ngunit sumapit na lang ang ilang taon ay hindi niya pa din napapalabas ang kanyang kapangyarihan. Hanggang makapagtapos na lang siya ng pag-aaral kaya minabuti niya na sundin na lang ang gusto ng kanyang mga magulang at maghanap ng stable na trabaho. Natanggap siya bilang receptionist sa Tiger Road Guild pero hindi pa din siya sumusuko na balang araw ay mapapalabas niya din ang kanyang kapangyarihan. Lumipas ang ilang taon ay nakasama niya sa trabaho si Alisa at siya minsan ang tumutulong dito. Isang araw ay binisita siya ng kaibigan niyang adventurer na si Zaid para ipagmayabang sa kanya na isa na itong B-rank adventurer. Dahil dito ay naisip niya na tuluyan na siyang napag-iwanan dahilan para sumama ang kanyang loob. Habang iniisip niya ang pagiging isang adventurer ay bigla siyang nakarinig ng sigaw na mayroon umanong halimaw. Ito pala ay isang higanteng troll kaya nagtaka siya kung paano ito napunta dito. Biglang dumaan sa kanyang harapan si Rheanet at dali-dali niya itong prinotektahan. Hindi niya alam na isa pala itong adventurer kaya siya patuloy ang nagmukhang iniligtas nito. Nagpasya siya na samahan muna ito kaya nalaman niya na isa itong S-rank adventurer. Dahil dito ay sinabi niya ang kanyang pangarap na maging isa ding adventurer at balang araw ay talunin si Kaiser Alsapit na siyang ikinagulat ni Rheanet. Gusto sana niya na malaman kung pwede pa ba siyang maging isang adventurer kahit 30 taong gulang na siya. Bagamat pinahanga niya si Rheanet sa kanyang katapangan kanina ay prangkahan siyang sinagot nito na hindi niya na ito magagawa pa sapagkat mahihirapan na siya na ma-develop ang kanyang magical reserve sa edad niya ngayon. Kahit masakit ito para sa kanya ay pinilit niya na maging okay at nagpasalamat pa din kay Rheanet. Niyaya niya ito na kumain sa labas sa ibang araw at hindi niya inaasahan na papayag ito. Nagpasya sila na gawin ito bukas kaya kinabukasan ay maayos ang mood ni Rick habang nasa trabaho siya. Pagsapit ng gabi habang papunta na siya sa lugar kung saan sila magkikita ni Rheanet ay may nagpakita na namang mga halimaw. Sa di kalayuan ay nakita niya si Rheanet na nakikipaglaban na sa mga halimaw. Mas marami pang halimaw ang dumating pero hindi ito naging problema para kay Rheanet. Ngunit ilang sandali lang ay biglang naramdaman ni Rheanet ang presensya ng isang dragon sa di kalayuan. Dahil sa trauma ay hindi niya maiwasang manghine tuwing nakakakita siya ng dragon. Buti na lang ay dumating dito sila Zaid para tulungan sila. Matapos balaan ni Rheanet si Rick sa paparating na dragon ay dito na nagpakita ang dragon. Sinubukan pa nila na tumakbo ngunit mabilis itong nakalikha ng barrier. Dahil malaki ang posibilidad na dito na sila masasawi ay nagpasya si Rick na labanan na lang ang dragon. Kung masawi man siya ay gusto niya na masawi siya bilang isang adventurer. Dahil sa katapangan na ipinapakita niya ay nagpasya sila Zaid na makipaglaban na din sa dragon. Ngunit sa sobrang lakas nito ay hindi umuubra ang kahit anong atake na ibinabato nila. Gayunpaman ay hindi kaagad sumuko si Rick kaya inatake siya muli ng dragon. Dito niya na biglang napalabas ang kanyang inborn skill na siyang nagbigay sa kanya ng sobrang lakas. Maliban dito ay nakikita din nila Rheanet ang nag-uumapaw na mahika na pumapalibot sa kanyang katawan. Pagka-atake muli ng dragon ay dito niya na ito iniligpit gamit ang nakuha niyang skill. Ngunit ilang sandali lang ay bigla na lang siyang nawala ng malay sa sobrang panghihina. Makalipas ang isang linggo ay nagkaroon na siya ng malay pero ramdam pa din niya ang sakit ng kanyang katawan. Isang linggo na din siyang binabantayan ni Rheanet dahil gusto pala nito na alokin siya na sumali sa Orichalcum Feast. Ito ay dahil ang kanyang pangarap na talunin si Kaiser Alsapit ay siya ding pangunahing layunin ng kanilang party. Sa pagkakataon ding ito ay sinigurado ni Rheanet na magiging isa siyang adventurer. Sa sobrang tuwa matapos marinig ang mga sinabi ni Rheanet ay hindi na din siya nagdalawang isip pa na tanggapin ang alok nito. Matagumpay niyang naipasa ang promotion exam kaya isa na siyang ganap na A-rank adventurer. Isang araw ay binisita ni Rick si Lynx at dahil malapit na din itong lumabas ay gusto sana nito na makipag-inuman kay Rick. Ngunit nais nito na gawin ito sa lugar nila Rick dahil interesado ito na makilala ang kanilang party. Kahit alam ni Rick ang mga posibilidad na sapitin nito ay hindi niya ito pinigilan pero pinayuhan niya ito na gamitin ang pinakamaayos nitong equipment.
Pagsapit ng araw na ito ay ligtas na nakarating si Link sa kastilyo nila Rick dahil wala namang mga halimaw sa labas kaya nagtaka ito kung bakit pinasuot sa kanya ang pinakamaayos niyang equipment. Wala itong kaide-ideya na ang magbibigay pala sa kanya ng problema ay ang mga miyembro mismo ng Orichalcum Feast. Nang makausap niya si Brofstein ay sinamantala niya ang pagkakataon na magpaturo dito. Gusto niya na maging malakas din kagaya kay Rick ngunit mala-impyerno pala ang sasapitin niyang paghihirap. Kaya pagsapit ng hapon ay halos hindi niya na maigalaw ang buo niyang katawan. Matapos nilang kumain ay sinamantala na ni Brofstein ang pagkakataon na tanungin si Lynx tungkol sa 6 magic stones na siyang mababasa din sa Legends of Hero Yamato. Naisip nila na baka may alam ito dahil nagtatrabaho ito sa Central. Dito na nalaman ni Lynx ang layunin ng Orichalcum Feast na talunin si Kaiser Alsapit. Ang mga magic stones na ito ang siyang gagamitin para magbukas ng pinto patungo sa Source Spiral kung saan natutulog si Kaiser Alsapit. Bagamat walang may sasagot sa ngayon si Lynx ay susubukan niya na tingnan ng confidential department. Nang magkaroon na ng impormasyon sila Rick sa kinaroroonan ng isa sa mga magic stone ay kaagad silang nagtungo sa guild para kunin ang request job na may kinalaman dito. Pero ayaw pumayag ng guild master dahil 3 lang sila at ang kailangan ay dapat may 2 A-rank or mataas pa sa party na binubuo naman ng 4 na miyembro. Nang mapansin ng guild master si Ray ay kaagad niya itong pinilit na sumama kina Rick para mabuo na sila. Nang malapit na sila sa lugar ay nagulat na lang si Ray nang may madaanan silang wyvern. Mabilis lang itong tinalo ni Brofstein pero dahil dito ay mas nabahala lang si Ray sapagkat siguradong darating na ang mas marami pang wyvern. Inatasan ni Brofstein si Rick na ilayo muna si Ray para hindi sila maabala nito. Habang abala sila sa pakikipaglaban sa mga wyvern ay bigla namang may umataking malaking red wyvern kina Rick. Sinabihan ni Rick si Ray na tumakbo ng mabilis at siya na ang bahala dito. Pero ayaw ni Ray na iwan si Rick dahil isang party sila at alam niya na hindi din ito ang gagawin ni Yamato. Pumayag si Rick na magsilbi itong backup niya pero habang naghahanda pa lang ito ay tinalo niya na ang wyvern. Matagumpay nilang nakuha ang isang magic stone at sa pamamagitan nito ay malalaman na nila ang kinaroroonan ng iba pang magic stones. Ginamit ito ni Miss Ed sa Earth Mapping at nakita nila na nasa kaharian ng Heractopia ang isang magic stone. Kilala ang kaharian na ito sa kanilang King of Feasts tournament na sinimulan ng kanilang ika-4 na hari na si Alexander Heractopia. Bawat taon ay marami ang dumadayo dito mula sa iba't ibang kontinente para sumali sa kompetisyon. Tinatawag namang pugilist ang mga mandirigma na nakakasali sa kompetisyon. Kagad silang nagtungo dito para hanapin na ang magic stone. Habang naghahanap sila ng mapapagtanungan ay napansin nila ang isang babae na pinipilit pasamahin ng isang lalaki. Sinamantala ni Brofstein ang pagkakataon na tanungin ito pero hinamon lang siya ng santukan. Dahil dito ay nakatikim tuloy ito dahilan para pumayag na ito na sumagot sa mga itatanong nila. Nagpakilala ito sa pangalang Gold habang ang babae naman ay nagpakilalang si Melicia. Nang ipakita nila ang magic stone ay parang pamilyar ito kina Gold at Melicia ngunit nakalimutan nila kung saan nila ito nakita. Ilang sandali ay dumaan ang parada para sa pagsisimula ng King of Feasts tournament. Nang makita nila ang champion na si Kerwin Werewolf ay dito na nila napansin ang magic stone sa champion belt nito. Katapos ng parada ay hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad na kinausap si Kerwin. Naramdaman naman kaagad ni Kerwin na hindi sila basta-basta lalo na nung pumasok si Brofstein. Diretsahang sinabi ni Brofstein na gusto nilang makuha ang magic stone na nasa champion belt. Dagdag pa niya na ang magic stone na ito ay nabibilang sa dati nilang miyembro. Akala ng may-ari ng gym ay nagsisinungaling lang si Brofstein ngunit naamoy pala ni Kerwin na nagsasabi ito ng totoo. Gayunpaman ay hindi niya ito basta-bastang ibibigay lang dahil importante ito sa mga taga-Heractopia. Kung gusto nila itong makuha ay kailangan nilang manalo sa King of Feasts tournament. Naintindihan naman kaagad ni Brofstein ang ibig sabihin ni Kerwin at umalis na sila dito. Gusto sana ng may-ari na ipabugbog sila Rick sa kanilang mga tauhan ngunit alam ni Kerwin na kung ginawa nila ito ay siguradong patay na sila. Nararamdaman niya ang matinding kapangyarihan na dumadaloy sa mga ito lalong-lalo na kay Brofstein. Nagpasya si Brofstein na kailangan nilang maging pugilist para makasali sila sa tournament. Pero kailangan muna nilang maipasa ang preliminaries na isasagawa sa silangan at kanlurang bahagi ng kaharian. Ipinaubaya ni Brofstein kay Rick ang kanlurang bahagi at siya naman ang sasali sa silangang bahagi. Biglang dumating si Gold na may dala ng karwahe para masakyan ni Brofstein papunta sa silangang bahagi. Pagkaalis ni Brofstein ay nagsimula na din si Rick na magparehistro bilang pugilist. Para makapasa dito ay sasailalim muna siya sa physical mock battle. Pagkadating niya sa arena ay nagulat na lang siya na si Angelica pala ang kanyang makakalaban. Kahit si Angelica ay hindi din makapaniwala na andito siya. Ang inaasahang madaling laban ni Angelica ay hindi na mangyayari dahil si Rick ang kanyang kaharap na siyang tumalo sa A-rank niyang kuya.
Nang mag-umpisa na sila ay ginamit ni Rick ang bagong skill na natutunan niya. Kahit sinusubukan ni Angelica na gumanti ay hindi niya ito magawa dahil hindi niya makita ang mga atake ni Rick. Ilang sandali lang ay naisip ni Rick na seryosohin na ang laban kaya napilitan na si Angelica na sumuko. Pagkalabas nila ng arena ay kinumpronte si Rick ni Angelica dahil parati lang niya umano itong pinapahiya. Dahil umiiyak na ito ay naisip niya na baka nagugutom lang ito kaya dinala niya na lang ito sa kainan na pagmamayari nila Melissa. Hindi akalain ni Rick na ang isang knight na kagaya ni Angelica ay naisip na maging pugilist na hindi pwedeng gumamit ng espada. Katwiran ni Angelica ay may sarili siyang dahilan at kahit anong mangyari ay kailangan niyang makapasok sa King of Fists tournament. Nang malaman niya na ngayong taon sasali si Rick ay nagtaka siya dahil posibleng hindi ito magawa ni Rick sa loob lamang ng isang linggo. Kailangan pa niyang manalo sa laban ng 40 beses na parang imposibleng mangyari. Dito na nalaman ni Angelica na 10 laban pala ang ni-request ni Rick sa loob ng isang araw lamang kaya 4 na araw lang ang kakailanganin niya para mabuo ang 40 laban. Para sa unang laban niya ay nakalaban niya si Grit na kilalang Mandaraya dahil gumagamit ito ng sandata. Ang ginagamit pala nito ay isang impact stone para mas lumakas ang kanyang suntok. Pagka-atake nito kay Rick ay inakala kagad nito na panalo na siya ngunit nagulat na lang siya nang makita ang kanyang kamay. Dito na siya ginantihan ni Rick pero inalag lang ni Rick ang kanyang utak para mawalan siya ng malay. Matagumpay namang natapos na ni Angelica ang 40 laban na may sunod-sunod na panalo kaya pasok na siya sa Block League. Habang si Rick naman ay pupunta pa lang sa pangalawa niyang laban. Hindi pa din naniniwala si Angelica na magagawa ni Rick na matapos ang 40 laban sa loob ng 4 na araw. Bukod sa isang laban lang ang magagawa ni Rick sa isang venue ay malayo din ang pagitan ng bawat venue. Ngunit hindi pala ito problema para kay Rick dahil kayang-kaya niya lang takbuhin ang mga ito kahit gaano pa ito kalayo. Dahil gusto ni Angelica na panoorin ang mga laban ni Rick ay nagpa siya si Rheanet na isabay na lang siya. Ang problema ay hindi niya natuloy nagagawang manood dahil sa pagkahilo. Patuloy lang nila itong ginawa sa loob ng 4 na araw hanggang sa makumpleto ni Rick ang 40 panalo. Habang nagkakape sila Rheanet at Angelica ay dito na din nalaman ni Angelica na sasali din pala sa tournament si Broxton. Dahil isa itong S-rank adventurer ay mas lalo lang ng problema si Angelica. Ilang sandali lang ay may lumapit na waiter sa kanila at nagmakaawa ito kung pwede silang mag-part-time muna. Makalipas ang ilang oras matapos mag-jogging ni Rick ay nilapitan siya ng chairman ng Western League's Management Committee na si Snape. Nakuha ni Rick ang atensyon nito dahil sa pagiging fastest qualifier niya sa kasaysayan ng tournament. Ilang sandali lang ay lumapit kay Snape ang kanyang tao para ipaalam sa kanya na wala umano sa loob si Angelica. Dahil dito ay nalaman ni Rick na magkakilala pala sila Snape at Angelica. Natanong din ni Rick si Snape kung dati ba itong pugilist dahil sa kamay nito na hindi naman itinanggi ni Snape. Hindi na din nagtagal pa si Snape at nakiusap na lang ito na ikumusta umano siya kay Angelica. Pagkapasok ni Rick ng restaurant nila Melissa ay kaagad siyang kinausap ni Melissa dahil nag-alala ito na nagkausap sila ni Snape. Dito niya na nalaman ang pinapatakbong kumpanya ni Snape na tinatawag na Dragonaut Company at ito din ang sponsor ng tournament. Kaya mayroon silang sponsor slot o isang pugilist na pwede nilang isali sa tournament. Kasalukuyan naman ang nagtatrabaho na bilang mga part-timer sila Angelica at Rheanet matapos nilang tanggapin ang alok sa kanila. Bigla na lang may isang lasing na lumapit kay Angelica at sa galit ni Angelica ay walang awa niya itong binugbog. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila ay nabanggit ni Rick kay Angelica si Snape. Biglang napatigil si Angelica sa pagkain ngunit itinanggi niya na kilala niya si Snape. Ilang araw ang makalipas ay nagsimula na ang Block League competition. Nakalaban ni Angelica sa unang round ay si Helen Thompson na mabilis lang niyang natalo. Gayunpaman ay napansin pa din nila Rick na parang wala ito sa sarili. Nang sumabak na din si Rick ay mabilis lang din niyang tinalo ang kanyang kalaban. Naging sunod-sunod ang kanilang panalo hanggang sa makalaban ni Angelica si Taylor kung saan dihado siya sa estilo nito. Sa kagustuhan niyang matapos kagad ang laban ay nagdahilan tuloy ito para magkaroon ng pagkakataon si Taylor na mapuruhan siya. Dahil dito ay hindi na siya nakabangon pa dahilan para matalo siya sa laban. Pagkalabas niya ng infirmary ay sinubukan pa siyang kausapin ni Rick. Ayaw niya sanang makipag-usap ngunit nagpatuloy lang si Rick sa pagsunod. Dahil dito ay napilitan na siyang sabihin kung ano ang relasyon nila ni Snape. Fiancé niya pala si Snape at ito ay napagkasundoan nung nakaraang taon lang. Matapos masawi ang kanilang mga magulang ay nakipagkasundo ang kanilang lolo kay Snape para makaahon sila sa problema nila sa pinansyal. Gayunpaman ay gagawa pa din siya ng paraan para hindi matuloy ang kanilang kasal. Ilang sandali lang ay bigla nilang narinig na may nagaganap na kaguluhan sa isang bar. Nakita nila dito si Taylor na sinusubukang iligtas ang empleyado ng bar. Nakilala naman kagad ni Angelica ang kalaban nito dahil ito pala si Gate na kapatid ni Snape.
Matapos nitong mapabagsak si Taylor ay naglakas loob si Angelica na harapin ito. Sinubukan siyang atakihin ito ngunit kaagad namang kumilos si Rick para pigilan ito. Dito na dumating si Snape at kaagad na pinaalis dito si Gate. Dahil dito ay nalaman na din ni Rick na si Gate pala ang isasabak nila Snape sa tournament. Matapos masigurado ni Snape na okay lang si Angelica ay umalis na din ito. Nalaman ni Rick mula kay Angelica ang pinaplano ni Snape na gamitin ang tournament para makalikom ng pera. Para magawa ito ay kailangan manalo ang kanilang pambato at ito ang dahilan bakit siya ang nag-sponsor ng tournament. Kaya gagawin ni Angelica ang lahat para hindi ito mangyari at mapatigil din niya ang kanilang kasal. Ang problema ay kahit makapasok pa siya sa tournament ay parang hindi niya pa din kayang talunin si Gate. Dahil dito ay inalok siya ni Rick na sumailalim na lang umano siya sa pagsasanay nito. Kahit alam niya na posibleng malagay sa kapahamakan ng kanyang buhay ay pumayag pa din siya sa kagustuhan niyang mas lumakas pa. At hindi nga siya nagkamali sa kanyang inaasahan dahil parang mamamatay na siya sa sobrang hirap ng ginagawa nilang pagsasanay. Sa ika-5 araw ng kanilang pagsasanay ay nagpa siya na si Rick na isali si Rhiannet. Siya umano ang magsasanay kay Angelica para magamit ni Angelica ang kanyang kamay bilang espada. Pagsapit ng final match sa Block C ay nakalaban ni Angelica ang parehas sa kanya na may isang talo din. Pero dahil kagagaling lang sa matinding pagsasanay si Angelica ay mabilis lang niya itong tinalo. Dahil sa kanyang pagkapanalo ay matagumpay din siyang nakapasok ng tournament kagaya kay Rick. Minabuti nila na maghapunan sa restaurant nila Melissa at ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Alice Red para manood ng tournament. Nang sumapit na ang araw ng tournament ay napansin kaagad ni Angelica na nagsisimula na sila Snape sa pinaplano nilang fixing match. Inilagay nila sa kabilang bracket si Gate para hindi nito makalaban kaagad sila Broxton at Kerwin. Bagamat makakalaban kaagad ni Angelica sa ikalawang round si Gate ay nanatili pa din siyang positibo dahil ito ang hinihintay niya. Para sa unang laban ay naglaban sila Herman Mueller at Gate. Naging madali lang para kay Gate ang laban na ito pero inaasahan na ito nila Angelica. Naging madali lang din para sa kanila ang kanilang mga unang laban. Para sa huling laban sa unang round ay naglaban naman sila Eddie Grace at Kerwin. Napansin nila Rick na parang hindi ang bilis ng reaksyon ni Kerwin ang dahilan kaya nakakaiwas at nakakatama si Kerwin. Naisip ni Broxton na baka dahil ito sa talas ng kanyang pang-amoy dahilan para malaman niya kaagad ang gagawin ng kalaban. Kung bibigyan man ito ng tawag ay pwede itong tawaging future scenting. Ilang sandali lang ay napuruhan din si Kerwin pero alam nila na sinadya lang ni Kerwin na magpatama. Pagka-atake muli ni Eddie ay dito na nagpa siya si Kerwin na tapusin na ang laban. Kinabukasan bago mag-umpisa ang laban nila Angelica at Gate sa ikalawang round ay minabuti ni Snape na tumabi kina Rick. Mas gusto niya na manood ng malapitan dahil ang kanyang nakababatang kapatid at fiancé ang maglalaban. Nang mag-umpisa na ang laban ay naunang umatake si Angelica ngunit hindi ito tumalab. Dahil dito ay nagpasya siya kagad na gamitin na ang natutunan niya kay Rhiannet. Muli siyang umatake gamit na ang thread slash at sa pagkakataon na ito ay nagawa niya ng masugatan si Gate. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa mapuno na din si Gate. Ginamit din ni Gate ang kanyang bilis dahilan para mapuruhan niya na si Angelica. Pagkabangon ni Angelica ay sinubukan niya muli na umatake ngunit hindi na siya nakakatama at kahit ang kanyang flickering ay nagaya na din ni Gate. Dahil dito ay hindi na magawa ni Angelica na maiwasan ng mga atake ni Gate. Balak sana ni Gate na iligpit na lang si Angelica ngunit hinagisan ito ni Rick ng sapatos. Kagad na inanunsyo ang pagkapanalo ni Gate para hindi na nito galawin pa si Angelica. Habang patungo na si Rick sa loob ng arena ay nakasalubong pa niya si Gate na daladala ang kanyang sapatos. Gusto nito na makaganti sa ginawa niya kanina pero iniwasan lang niya ito. Ayaw niya itong patulan ngayon dahil mas gusto niya na makita ng mga manunood kung paano ito titilapon sa kanyang atake. Mabilis niya lang natalo ang kanyang nakalaban gamit lang ang isang suntok. Kahit si Broxton ay isang suntok lang din ang pinakawalan para matalo ang kanyang kalaban. Nanalo din sa round na ito si Kerwin kaya silang apat ang nakapasok sa semifinals. Kinabukasan ng umaga ay naunang sumalang sa semifinal round sila Rick at Gate. Sa sobrang pagkakampante ni Gate ay hindi niya inaasahan ang lakas ng suntok ni Rick. Sinubukan niya na gumanti ngunit na-counter lang siya ng through attack ni Rick. Dahil dito ay napilitan na siya na gamitin ng Dragon Force dahilan para mas bumilis at kumunat pa siya. Pero napansin ni Broxton na malakas itong kumonsumo ng magical energy. Matapos ang sunod-sunod na patama ni Gate ay iniisip na nila pareho ni Snape na sigurado na ang pagkatalo ni Rick. Pero hindi ito ang nakikita nila Broxton hanggang sa mapagtanto na ni Gate na hindi pa din niya nakikitaan ng pagdurugo si Rick kahit kanina pa niya itong napupuruhan. Ito pala ay dahil gumagamit si Rick ng teknik na tinatawag na flowing strikes. Gumamit si Gate ng iron body ngunit hindi na ito umubra sa through attack ni Rick.
Dito na siya nagpasya na ilabas na ang totoo niyang lakas o ang Dragon Rick Organ. Bagamat nagbigay ito ng dagdag na bilis at kunat sa kanyang katawan ay hindi pa din niya magawang mapantayan ang bilis at lakas ni Rick. Sa sobrang bilis ni Rick ay hirap na si Gate na makita siya. Alam ni Angelica na isa itong flicker ang feat kaya dito na din niya napagtanto na ipinapakita pala sa kanya ni Rick na ganito na siya kalakas kung ipagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay ng 1 taon. Sinubukan pa ni Gate na makipagsabayan ngunit gamit ang thread slash ay hindi na ito nakaya ng kanyang katawan. Dahil dito ay si Rick ang itinanghal na panalo at ang unang kalahok na makakapasok sa final round. Dahil sa pagkatalo ni Gate ay hindi na din magagawa ni Snape na ituloy ang kanilang kasal ni Angelica. Labis ang kanyang panghihinayang dahil matagal niya na ding pangarap na makapangasawa ng kagaya kay Angelica. Para sa sunod na semi-final match ay magkakaharap naman sila Broxton at Kerwin. Nang mag-umpisa ang kanilang laban ay kaagad na umatake si Kerwin para subukan ang lakas ni Broxton. Ngunit bigla na lang pumasok ng arena si Gate at inatake ang mga manunood. Hindi nagustuhan ni Kerwin ang ginawa nito sa oras ng kanyang laban kaya kinuha niya ang atensyon nito. Pagka-atake nito ay madali lang itong sinangga ni Kerwin at katapos ay sinikmuraan niya ito dahilan para muli itong mawalan ng malay. Pero dahil sa dami ng mga sugatan ay minabuti nila na ipagpabukas na lang ang laban nila Broxton at Kerwin. Hindi akalain ni Kerwin na mapapansin pala ni Broxton na nagpipigil siya sa kanyang mga atake. Pagsapit ng hapon habang kumakain sila Angelica ay nagpasya naman si Rick na mag-jogging. Pagkadating niya sa Claristea ay nakita niya dito si Kerwin na nagsasanay. Dahil nabitin si Kerwin kanina ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito na gawing sparring partner si Rick. Pero katulad kay Broxton ay napansin din kaagad ni Rick na parang nagpipigil si Kerwin. Akala niya ay dahil hindi na gumagana ng maayos ang ilong nito na itinanggi naman ni Kerwin. Dito na naikwento ni Kerwin ang kanyang rason at ito pala ay dahil mabilis lang niyang natatalo ang kanyang mga nakakalaban sa tournament. Nagawa niyang mag-champion ng sunod-sunod pero hindi siya nasisiyahan dahil paulit-ulit na lang ang nangyayari. Hanggang isang gabi ay narinig niya ang pakikipag-usap ng kanyang amo sa isang tauhan nito dahil kumukunti na umano ang mga manunood. Ito ay dahil hindi na din nasasabik ang mga manunood na parating isang suntok lang ang mga nakakalaban niya. Kaya pagsapit ng sumunod na tournament ay sinadya niya na magpatalo muna. Naging champion siya muli sa sumunod din mismong taon pero sa pagkakataon na ito ay nagpipigil na siya para hindi kaagad matapos ang laban. Matapos magkwento ni Kerwin ay hindi na din nagtagal pa si Rick at kaagad siyang bumalik sa kinaroroonan nila Rhaenyra. Kinabukasan ay naglagay na ng defensive magic sa arena para sa kaligtasan ng mga manunood. Nang mag-umpisa ang laban ay nauna pa ding umatake si Kerwin ngunit napansin muli ni Broxton na katulad pa din kahapon ang kanyang ginagawa. Bagamat alam niya kung gaano kalakas si Broxton ay hindi pa din niya pwedeng ilabas ang totoo niyang lakas dahil malalaman ng mga manunood na pineke niya lang ang lakas na ipinakita niya noong mga nakaraang tournament. Naintindihan naman siya kaagad ni Broxton kaya nagpasya si Broxton na 2 daliri lang niya ang kanyang gagamitin sa pakikipaglaban at hindi siya aalis sa kinatatayuan niya. Pagka-atake muli ni Kerwin ay nagulat na lang siya na nagagawa nga ni Broxton na sanggain ang kanyang mga atake. Naisip niya na mas maganda sana ang kalalabasan ng kanilang laban kung maipapalabas niya ang totoo niyang lakas. Dito na siya sinigawan ng kanyang amo dahil alam pala nito ang ginagawa niyang pagkukunwari. Gusto nito na ipakita niya ang totoo niyang lakas dahil pangarap nito na sanayin ang pinakamalakas sa lahat at gusto nito na siya ang maging pinakamalakas. Dahil sa mga sinabi ng kanyang amo ay nagpasya na siya na ilabas na ang totoo niyang lakas. Kaya pagka-atake niya muli ay gumamit na si Broxton ng 5 daliri dahil alam ni Broxton kung gaano nakalakas ang kanyang suntok. Dahil sa ipinapakita niyang lakas ay unti-unti nang napapansin ng mga manunood na hindi ito ang nakikita nila nung mga nakaraang tournament. Pero hindi na siya pwedeng umatras kaya ipinagpatuloy niya na lang ang kanyang ginagawa. Iba't ibang malalakas na atake ang kanyang pinakawalan pero nagagawa pa din itong masangga lahat ni Broxton. Hanggang sa gamitin niya na ang Angel Steer dahilan para mabahala si Rick. Pero hindi ang atake ni Kerwin ang ikinababahala ni Rick kundi ang pagpapalabas din ni Broxton ng totoo niyang lakas para tapatan ang Angel Steer. Dahil sa ginawang atake ni Kerwin ay nag-quarter thumbs up na si Broxton senyales na siya naman ngayon ang aatake. Kaya ramdam din ni Kerwin ang nakakatakot na aura nito. Unang suntok pa lang nito ay tumilapon kaagad si Kerwin kahit shockwave lang ang tumama sa kanya. Habang papalapit sa kanya si Broxton ay paulit-ulit niya itong inatake ngunit hindi man lang ito ininda ni Broxton. Nagulat na lang siya na nasa harapan niya na ito dahilan para mapuruhan siya ng atake nito. Kahit nauubusan na siya ng mana ay pinilit niya pa ding makatayo at muling sinugod si Broxton gamit ang natitira niyang stamina. Pero di rin nagtagal ay naubusan na din siya ng stamina kaya muli lang siyang bumagsak. Dito na nagsisigaw ang mga manunood para suportahan siya.
Kaya para hindi masayang ang binibigay na suporta ng mga ito ay inubos niya nang ilabas ang natitira niyang lakas at ginamit ang Spiral Boundary Feast. Gayunpaman ay hindi pa din niya nagawang mapabagsak si Brofstein. Dahil naubos niya na ang kanyang lakas ay nagpa siya si Brofstein na tapusin na ang kanilang laban. Sa pagkapanalo ni Brofstein ay abot kamay na nila ang champion belt kaya inakala ni Rick na pwede na siyang mag-withdraw na lang sa tournament. Ngunit gusto pala ni Brofstein na makalaban siya sa final round. Dahil dito ay nalagas tuloy ang kanyang buhok sa sobrang pagkabahala. Kaya kinabukasan ng umaga ay minabuti niya na magkulong na lang sa kanyang kwarto dahil ayaw niyang labanan si Brofstein. Sinubukan pa siyang pakiusapan ni Snape ngunit wala din itong nagawa. Sa sobrang pagkadismaya ni Angelica sa kanya ay sumunod din ito kay Snape sa pag-alis. Dito na sinabi ni Missette ang ginawang plano umano ni Brofstein sa kanyang pagsasanay. Maliban sa paghahanda sa pakikipaglaban nila kay Kaiser Alsapit ay may isa pa umanong plano si Brofstein. Ito ay magsanay ng isang tao na kayang makipagsabayan sa lakas nito. Pagkababa nila Missette at Alice Ret ay nakausap nila si Angelica. Naikwento nila ang mga pagsasanay na pinagdaanan ni Rick at kahit sila mismo ay hindi din makapaniwala na nakayanin ni Rick ang malaimpyernong pagsasanay nito sa ilalim ni Brofstein. Biglang naawa si Angelica dahil kahit wala umanong skill ay ipinagpatuloy pa din ni Rick ang pagiging adventurer sa kabila ng kanyang edad. Dito na sinabi ni Alice Ret na mayroong skill si Rick pero may pagka-tricky kung paano ito ma-activate. Ikinagulat ito ni Angelica dahil ang buong akala niya ay wala talagang skill si Rick. Kasalukuyan pa din kinakausap ni Rhaanette si Rick pero hindi para pilitin si Rick na labanan si Brofstein. Sa huli ay nagpasya pa din si Rick na labanan si Brofstein dahil na din sa mga nalaman niya mula kay Missette. Kinabukasan bago mag-umpisa ang laban ay kinausap muna nila Rhaanette si Rick. Akala ni Angelica ay okay na ito ngunit halata pa din pala ang kaba na nararamdaman nito. Sakto namang narinig ni Rhaanette ang premyo na magcha-champion at kabilang dito ay 2 ticket para sa Hot Springs trip. Dahil dito ay sinabihan si Rick ni Rhaanette na kung siya umano ang mananalo ay sasamahan siya nito sa Hot Springs. Matapos itong marinig ni Rick ay kaagad siyang nabuhayan ng loob. Nang mag-umpisa ang laban ay siya kaagad ang naunang umatake. Sa sobrang lakas ng kanyang mga atake ay nagawa niyang masugatan si Brofstein gamit din ang Thread Slash. Ipinagpatuloy lang niya ang kanyang pag-atake hanggang sa magkaroon ulit siya ng pagkakataon na makagamit ng Thread Slash. Dahil nakikita ni Brofstein ang determinasyon ni Rick na labanan siya ay nagpasya na din siya na umatake. Umatake siya ng sunod-sunod para ma-distract si Rick sa kanyang pagsugod ngunit mabilis na nakagamit si Rick ng air cushion. Pero ang mas ikinamangha ni Kerwin ay hindi na kinailangan ni Rick na sabihin ng air cushion para ma-activate ito. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng malalakas na atake hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Rick na makagamit ng air shot. Gayunpaman ay hindi pa din ito naging sapat para mabigyan ng pinsala si Brofstein. Naisip ni Brofstein na samantalahin na ang pagkakataon na ito na sabihin kay Rick ang nakaraan na may kinalaman sa kanilang party o sa Orichalcum Feast. 46 na taon na ang nakakaraan nung 5 taong gulang pa lang siya ay nakita niya na ang kaibahan niya sa kanyang mga kalahi. Natuto siyang magbasa at magsulat kaya katulad ng mga tao ay pinangalanan niya ang kanyang sarili na Brofstein. Sa sobrang lakas niya ay wala ni isa ang kayang makatalo sa kanya sa suntukan. Nang marami na siyang natutunan ay tinuruan din niya ang kanyang mga kalahi hanggang sa dumating ang araw na sinasamba na siya ng mga ito na parang isang Diyos. Pero ang kalagayan niyang ito ang nagdala sa kanya sa buhay na pakiramdam niya ay mag-isa lang siya. Isang araw ay sinalanta sila ng malakas na bagyo na siyang naging dahilan para masawi ang iba niyang mga kalahi. Nagpatuloy siyang mamuhay na mag-isa hanggang isang gabi ay bigla siyang inatake ng adventurer na si Reinhard. Nais sana nito na iligpit siya pero dahil kakaiba siyang orc ay naging interesado ito sa kanya. Nagkaroon sila ng pag-uusap hanggang sa magpasya si Reinhard na alokin siya na sumama dito na tuparin ang kanilang pangarap. Sinabi ni Reinhard na dati niyang naging kasama ang hero na si Yamato kaya naalala niya ang libro na nabasa niya. Dito niya na nalaman na si Reinhard pala ang may akda ng libro na ito. Kaya napagtanto na din niya na ang tinutukoy pala nitong pangarap ay ang talunin si Kaiser Alsapit. Dahil sa tingin niya ay mag-e-enjoy siya kaya tinanggap niya ang alok nito. Binuo nila ang Orichalcum Feast at sa paglipas ng panahon ay nagkaroon sila ng mga miyembro na may matitinding kapangyarihan. Pero hindi niya pa din magawa ang makipaglaban na katulad ng ginagawa nila ng kanyang mga kalahi. Dito na siya gumawa ng training plan para sa magiging estudyante niya na sasanayin niya hanggang sa magkaroon din ito ng lakas na kagaya sa kanya. At sa pagdating ni Rick sa kanilang party ay hindi niya na pinalampas pa ang pagkakataon. Matapos marinig ni Rick ang kwento ni Brofstein ay sumenyas din siya ng quarter thumbs up para ipaalam kay Brofstein na handa na siyang makipagsabayan dito. Nang magpatuloy ang kanilang laban ay wala silang ibang ginawa kundi magbitaw lang ng mga malalakas na suntok.
Napansin nila Miss Et na hindi naligtas para sa mga manunood ang arena kaya humingi si Miss Et ng mahika kay Alice Ret para mai-teleport niya sa labas ng arena ang mga manunood. Ilang sandali lang ay tuluyan ng nabasag ang magical barrier habang ang mga manunood naman ay nagulat na lang na nasa labas na sila ng arena. Napansin nila Angelica na mas madaming napapatamang suntok si Rick pero kung pagbabasehan naman ang lakas ng suntok ay di hamak na mas malakas ng maraming beses ang suntok ni Brofsten. Di nagtagal ay napuruhan si Rick ng isa sa pinakamalakas na suntok ni Brofsten. Akala ni Angelica ay tapos na ang laban ngunit ayon kina Rhaenet ay hindi pa umano tapos si Rick. Sa kagustuhan ni Rick na pagbayaran ng utang na loob niya kay Brofsten ay dito niya na napalabas ang kanyang inborn skill na tinatawag na Reckless Soul. Natawa na lang sila Miss Et sa naging reaksyon ni Brofsten dahil pasekreto pala nilang sinanay si Rick nang sa gayon ay matutunan ni Rick kung paano mapapa-activate ang kanyang inborn skill. Muling nagpatuloy ang kanilang laban at dahil sa sobrang lakas ng taglay ni Rick ay nakakaramdam na din si Brofsten ng panghihina. Ilang sandali lang ay nagpasya sila pareho na ibuhos na ang lahat nilang lakas para sa huli nilang atake. Matapos nila itong maisagawa ay naunang bumagsak si Rick pero ilang sandali lang ay bumagsak din si Brofsten. 3 araw ang lumipas bago magkaroon ng malay si Rick. Para kay Brofsten ay si Rick pa din ang nanalo sa kanilang laban kaya sa kanya ibinigay ang champion belt. Labis din ang pasasalamat ni Brofsten kina Rhaenet dahil sa pasekretong pagtulong ng mga ito na matupad ang matagal niya ng pinapangarap. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad na tinanggal ang magical stone sa champion belt. Pinalitan nila ito ng bagong gemstone para maipagpatuloy ng Heractopia ang kanilang King of Fists tournament. Biglang naitanong ni Rick kay Brofsten kung ilang taong gulang na si Reinhard kung nagawa pa nitong makasama si Yamato na lagpas 200 taong gulang na ang nakakaraan nung ito ay nabuhay. Hindi masabi ni Brofsten ang eksaktong edad ni Reinhard at ang tanging alam lang niya ay dahil sa inborn skill nito kaya napapahaba nito ang kanyang buhay. Matapos nilang maisauli ang champion belt kay Snape ay kaagad naman itong nagtungo kina Kerwin para ibalik kay Kerwin ang belt dahil pinakancel na nila Rick ang kanilang registration bilang mga pugilist. Habang naghahanda na sila Rick pauwi ay nalaman niya na sasailalim din pala sa pagsasanay si Angelica kay Brofsten. Nangako si Angelica kay Rick na balang araw ay magagawa din niyang malampasan si Rick. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Awesome Newbie Adventurer Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina